So yun na nga, for today's video ay ipapasyal ko kayo dito sa Government Center of Davao City. Yes, pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. So dito na tayo ngayon sa pinakapuso, pinaka-heart of the city. So pag sinabing heart of the city, so doon po matatagpuan yung Government Center. So pag sinabing Government Center, yun po yung Mayor's Office, Vice Mayor's Office. Diyan matatagpuan yung mga opisina, no, ng mga City Councilors, Engineering Office, Davao City Police Office, or mga police offices, di ba? Yan naman talaga, magkakadikit-dikit lang ho yung mga yan, no, ng mga government departments and agencies. So yun, bali kung may kung mayroong City Hall, kung asan malapit ang Mayor's Office, City Hall or Municipal Hall, andun din dapat ang police station. So yan na nga, itong pinakaunang nakita natin is police station dito sa may San Pedro Street. And of course, hindi man ito kasama sa Government Center ang nakikita ho ninyo sa video, yan o. So that's Metropolitan Cathedral Church, simbahan. So hindi yan talaga mawawala, no. So kung hindi man Catholic ang or hindi man Christian city ang isang lugar, so ang malapit naman sa Government Center ay ang mosque. Tama ba? No, just like Cotabato City, malapit lang sa BARM Government Center ang kanilang mosque. Meron, tama, no? O may mga mosque nga doon nakikita natin. So ito yung Davao City, ha, sa mga hindi pa nakapamasyal sa Davao City, hindi pa nakapunta dito, so ikay nanonood nito, syempre maaaring ikaw ay Duterte fan or ikaw ay Duterte hater, no? So alin man dyan sa dalawa, rason kasi yan para pumunta ka ng Davao, no? Kasi tingnan mo talaga, to see it for yourself, to see it for your eyes, no? Na kung ito ba talaga sadya ba talagang maganda ang Davao City. Baka kasi inisip ninyo na puro lang propaganda, no? Puro lang fake news ang nakikita ho ninyo or pinapakita ng mga Duterte followers, no? Or mga Duterte supporters. So ito mga nakikita ho ninyo, legit ho ito ay tunay, wala ho itong walang edit, no? And hindi ho ito filtered. What you see is what you get. So pwede kayong pumunta dito for yourself. Kung malinis nga ba, kung child friendly city nga ba itong lugar. May kita nyo naman sa video, di ba? Naglalakad dito, dami may mga bitbit na mga bata. May mga lugar kasi na hindi pwede sa mga bata kasi for example, EDSA, di ba? Sa EDSA, di ba? For example, Quezon City, wala kang makikitang mga batang naglalakad, mga paslit na naglalakad, na mamasyal sa naglalakad sa kalsada along the highway. Wala kang makikitang mga bata na sinasama ng mga magulang sa kanilang mga transactionist. Unlike dito sa Davao City, kung mamamasyal kayo dito, may makikita kayo dito ng mga nanay, tatay na bitbit yung mga maliliit na mga anak nila habang gumagawa ng mga transactions sa City Hall. So I don't know, dyan sa sa Cebu City, Iloilo City, alam ko ang Iloilo City pwede rin, kasi lang siya, slow paced city lang ang Iloilo City, despite sa kanyang highly urbanized na siya, despite na siya ang metro city sa kanilang rehiyon. Pansin ko rin naman na slow pacing pa rin yung movement ng Iloilo City. So napakaganda, napaka-advantage niyan para sa mga family oriented na mga persons, no, na mga people na pwedeng dalhin ang mga bata, mga chickitings. Pero sa Cebu City, I doubt, no, kung pwede bang magdala ng mga chickitings habang kayo may pinaprocess na mga papilis sa inyong City Hall of Cebu. So let me know in the comment box, syempre may mga Cebuano nanonood dyan, no? So pwede naman ninyong pwede nyo kong i-inform, no, if yes or no, ganun. So dito sa Davao City, makikita mo talaga dito mga nanay, tatay, may bit-bit na mga batang maliliit, for example yan, sa malayuan yan. So marami dito. So Davao City indeed friendly city, child friendly city. Gamer, ha, so walang mga katalo when it comes to awards. Sa na-receive nilang awards, no, countless times na. So Hall of Famer na yung Davao City dyan. And yan ang so police station, malapit lang talaga dapat ang police station sa City Hall. Tapos yung simbahan, tsaka may park, hindi pwede mawawala ang park or parkade. So dito sa area na to, dito within the vicinity, meron tayong 5 parkade. At meron din kami dito, help save a child from. Ayun, so meron tayo ditong women's
Oy, alam niyo ba na Davao City ang ano, ang benchmark or yung pinakaunang ano, nagkaroon ng ganito, Women and Children's Protections Desk. Hanggang sa inadapt na siya ng buong Pilipinas. O, di ba? Hindi pa presidente ang ano yun ang mayor namin dito na si Digong. Ano, mayor. So, Davao City ang pinakaunang nag-implement ng ito, Women and Children's Protection Desk. Hiwalay siya sa police station talaga. And Davao City rin ang pinakaunang nagkaroon ng ano, no, ang tawag nito? Yung smoking, no? No smoking in public places. So Davao City ang benchmark at ginaya ng iba na rin. So yun, maganda yun ha, walang problema yan. Kung manggaya tayo, ang mahalaga ang effect naman yan is maganda naman ang magiging resulta, di ba? Yung iba kasi ayaw manggaya kasi yung ego napakataas, di ba? Gusto nila sila yung ano una, di baling bulok sila, di baling ano, alam niyo ganun. Ako okay na sa akin manggaya, basta maganda ang ano kinalabasan. Oh, di baling nang sabihin na kung walang credibility, walang originality, okay lang. Ang mahalaga ay napakinabangan ng aking mga mamamayan, ng aking mga constituents, no? So I'm speaking of mayors ha. Oh, pero pagdating sa mga creatives naman, wag naman. So syempre kung artist ka, singer, basta any form of arts, wag naman manggaya. So kaya nga arts, no? So diyan lalabas, diyan natin maipakita ang ating creativity. So hindi ko sinabing manggaya tayo ng ng creative works ng iba. Pero pagdating sa sa political brand, political will, sa estilo no ng pamamalakad ng gobyerno. So walang problema yan, gayahin ho ninyo si Duterte. Paano ba paano gagayan niyo kay Duterte? Yan lang, bali maging stricto lang talaga sa pagpapatupad ng batas. Lagyan ng pangil, no, talim. Lagyan ng talim at pangil yung batas na ini-implement. Mapa national executive order man yan or city ordinances, parang gano'n, no? Davao City, napaka-stricto talaga ni Digong, no? Kapag kasi sinabing bawal, bawal talaga yan. Bawal ang paputok, firecrackers. Hindi pwedeng magpaputok dito. May kalalagyan ka talaga. Oy, ang dami dito sa Davao dati ha, na naalala ko dati, ang saya lang. Kasi pwede ka mapaputok, wala na problema, mapaputok ka. Pero pag once na mahuli ka na nagpapaputok ka, kahit pawato silang yan, kahit papikulo, yan, makukulong ka talaga. So ngayon, ang ginagawa ng mga taga Davao, so magpapaputok sekreto. Ngayon, pagka naputulan ka ng daliri, syempre hospital, di ba? So pagdating mo ng hospital, papa-hospital ka muna yan, and may mag-aabang sa yung police. So pagka okay ka na, labas ka na, diretso ka na ng presinto. Diretso ka na sa detention cell, hindi ka na uwi ng bahay. Kakasuhan ka, di ba? So mayroon pa rin human rights sa Davao, di ba? Kasi kung walang human rights, edi sana nung naputukan ka ng daliri, naputulan ka ng daliri dahil sa paputok, edi sana ay hindi ka na pina-hospital pa, diretso ka na sa detention cell. Pero dahil nga sa may tayo dito, umiiral tayo na human rights, so may karapatan kang na. So pag after magpagamot, okay, diretso ka na sa tawag nito, sa presinto. Okay, so yun lang ha. So una natin nakita ng facility or nakita nating establishment in the government office, agency or department is yung Philippine National Police Davao City office. Next naman ay yun nga, Women's and Children's Protection. Tapos simbahan, kahit pa hindi nga siya kasama sa natin, government center, pero yan common talaga yan na senaryo na kapag merong city hall, expected mo talaga meron yang simbahan. Okay, naman nakikita natin ay ang City Health Office. Di ako sure kung saan nakalagay ang City Health Office, bago lang to dito basta itong area na to dito, museum, Davao Museum, as far as I remember. So yun lang mga taga Davao, saan ba City Health Office? Yan ba yung sa may Bernardo Clinic? Yun doon sa may likod ng Grand Minsing, di ba? Parang yan yung natin dati, no? City Health Office. Yan na siguro, ipalibasa kasi dati, di ko naman kasi alam na darating yung time na magko-content creator ako ng gaya nito. Yan? Pwede pala, okay. Tapos pa, City Health Office, and ito City Engineering Office. So yung City Engineering Office na yan, dati yan doon sa gilid ng in between, no, or gilid ng City Hall of Davao or Mayor's Office. So ngayon dahil nga siya ay siya na masyado kahoy talaga, no, like kahit mga 10 katao lang matutulong-tulong para itumba yung gusali na yon, yung structure na yon, maaaring matumba na talaga gawa nung napaka old and vulnerable na, no. So pwede na siyang matumba sa lindol. So yan nilipat na dito yung City Engineering Office. So yung
kapag ka ano, siyempre itong video ng ito talagang para to sa mga dayo, no. May balak na pumunta ng Davao City na maggagala dito. Titingin sa ating ano, Government Center of Davao. So yun na nga, balay police station doon sa may ano, San Pedro. Tapos Children's Women's Desk. Tapos ito, City Engineering Office. Ang ganda ng ano, gusali na yan. Talaga ng ano ng gusali ang Davao City, pero siyempre inuna muna ng mga mayor, inuna muna ni mayor, no, napagandahin ang ano, ibang departamento. So yung City Hall of Davao, Mayor's Office, tsaka na lang yun, huli na yun. Dahil maganda pa rin naman, matibay, kaya pa rin namang magtrabaho ng maayos ng nakaupong mayor, no. Kahit pa magwa 1 year, 100 years old na ngayong 2026. So, yung isa naman, yung nasa likuran, yan na, hindi yan siya kasama sa government center. That's ano, condominium. Magallanes Residences ho yan. Hi, shout out pala sa isa sa pinakalumang ano, no, still standing si Colasas Barbecue. Hindi yan kasama sa government ano, government office or government center sa Davao City. Yan lang ay si Colasas, ang isa lang sa pinaka-iconic na pagkain sa Davao. Restaurant. Engineering Office, City Hall, I mean ano, City Health Office, Engineering Office. Okay, so yun na yun. Ano ba? Yun na yung mga nakitang departamento natin, ha. Yung Philippine National Police Davao City. Tapos Police Station, Precinct, Police Station 2 or Presinto ng Police. Tapos Women's Desk, Women's and Children's Desk. Tapos ito, facility din yan, no? Basta park. Ewan ko lang kung meron bang municipality or LGU or city dito sa Pilipinas na walang may kitang park na nasa gilid, likod or harap ng City Hall or ng munisipyo. Kung wala yata, no, anong klaseng lugar kaya yon kung walang ano, parke na makikita within the vicinity of City Hall or munisipyo. Okay, so ito naman yung nakita natin. Ito yung Sangguniang Panglungsod. Actually, ito yung ano, no, pinakaunang binago talaga, I mean renovate or yung parang ano, in-improve bago yung mga City Engineering Office. So ito yung Vice Mayor's Office and City Councilors. Ito namang nakita natin sa kabila, ito yung ano, Animal Bite Center, Davao City Health Laboratory, or should I say no, annex, no, extension or annex, no, hindi siya annex, no, annex extension, ganun. Itong video na to is guide to, ha, para sa mga ano, dayo pupuntang Davao. Kasi isa talaga sa rason yan, maniwala kayo sa hindi, isa sa rason, mga Davaoin nyo dyan, mahilig kayo. Alam nyo ba na ang mga dumadayo sa Davao City, maliban sa gustong tumikim ng durian, gusto talaga nila makita yung syudad natin kung legit ba talaga maganda, no? Para sa mga Duterte followers, para sa mga Duterte defenders and mga Duterte believers, no? Pupunta sila ng Davao para makita nila, to see for their eyes, no, kung legit pa talaga na maganda ang Davao, kung karapat-dapat pa talaga ang Davao na i-defend, no, sa mga kritiko at mga haters, mga antis. So nung nakapunta sila ng Davao City, ayun, pabalik-balik na sila kasi nga ay nagandahan sila sa lugar. Tapos mura talaga prutas dito, tapos tahimik, no, safety, hanggang yung iba na bumibili talaga ng mga properties. Kaya ito na, ano na tayo dito, siksikan. Di ba? Ayan, congested na yung Davao City dahil nga sa masyadong ginalingan, no, ng mga Duterte ang kanilang pamamalaka dito. Grabe yung implementation ng kanilang batas. Hindi pang 3 years, hindi lang pang 3 years, no, kundi pang long lasting talaga, pang long term. Ngayon, nagtataka lang ako, talaga curious, sinong nanonood dyan ngayon na Maka Nograles, no, baka meron. Pwedeng paki-explain dyan ang plataforma ng mga Nograles. Anong gagawin nila sa Davao? Paano nila baguhin ang Davao City from the best into worst, parang ganon. Yung dating matahimik, igawing magulo. Dating drug free, dating child friendly, ngayon is gawin na siyang ano, lugar ng mga adik, ganon ba yun? Paki-comment nga dyan sa mga ano dyan, mga followers ng mga Nograles or mga believers, or mga fans.
na mga Nograles. Let me know in the comment box, no? Alin natin, di ba? Ma-convince nyo ako. Kahit pa napakaliit lang ng aking platform, maaari pa rin ako recruit ng at least 10 katao na iboto si Nograles. Di ba? Laban sa mga Duterte. So, do your best. Sana yung kapanipaniwala ha. Yung talagang ma-feel ko yung sincerity ng sincerity ng plataforma ng mga Nograles family. So ano ba ang baguhin niya dito? Di ba? Ang ganda na ng Davao. We don't need change actually since we have the best already. Okay? Okay, yun. Ano bang nakita natin? Recap, no? So Philippine National Police Davao City at Police Precinct number 2, Women's Days Protection for Children and Women's, and City Engineering Office, City Health Office, City Hall Annex Building. Tapos ito naman yung Land Registration Authority, Registry of Deeds, Regional Office, Davao City, Region 11. Pero ano to dati? Parang library, no? Bago, City Library to dito dati. Naalala ko lang, parang, no? Tapos nilipat na ngayon doon. Siyempre mas bagong gusali, mas modernized, no? Okay, pagkatapos sa unahan nito, sa dulo nun diretso, meron diyang BIR, tapos NIA. Tingnan natin. Ito ha. SP building. So yung magandang gusali na yon na City Engineering Office, ito yon ha, yung kanilang dating area, itong land area na to dito, itong vacant lot na ginawa ngayong parkingan. So yung sabi ko nga na umaalog-alog na bahay, establishment office ng City Engineering Office. Talagang dinimolish na siya kasi hindi na nga talaga siya safe. So wag nang antayin na may matabunan pa, no, kapag matabunan mga empleyado kapag gumuho. Land Registrations Authority or LRA. So sa unahan nito merong tingnan natin, PhilHealth yun, no? PhilHealth. So yun, no, NIA. So paano tayo nagkaroon ng NIA? Meron ba tayong sa bagay may mga agricultural land para tayo dito sa Davao City. Kaya meron tayong National Irrigation Authority. Pero di ko alam kung yan ba yung NIA. Kung irrigation ba yan na tinutukoy. Ito Magallanes Residences Condominium Corporation, NIA Office. Ito lang yung namin ha, humble, simple na heart of the city, pusod ng Davao, kung saan matatagpuan ang ating government centers. Ayan, NIA, National Irrigation Administration pala, hindi pala authority. Irrigation, yun pala, irrigation, no? So, administration pala tawag dyan. NIA, Region 11. So, siya? Regional Office. Okay. So, Region 11, Regional Office to dito. NIA. NIA. Okay, ito. Sa unahan naman ay ang Rentas Internas. BIR. Hindi na tayo papunta doon. Malayo na. Tapos, yun lang. Special condominium. Yan, kawanihan ng Rentas Internas. BIR. Bolton Elementary School. Tapos sa kabila naman ay Magallanes Elementary School. So hindi kasama ang ang elementary school, high school. I mean, yan, isa yan sa expected natin talaga na makita within the vicinity of government centers sa isang community, sa isang town. Pero hindi siya sige, sama na rin siya, government center, no? Ano bang lugar sa Pilipinas kaya? O baka ikaw yung nanonood dyan, ikaw yung nanonood nito na iba yung setup ng inyong government center, no, na walang makikitang high school and elementary school.
So ang division office naman ay nasa ano no? Nasa F Torres, so medyo may kalayuan yun dito. Actually ang Davao City ano to dito no, regional offices ang makikita natin dito. Kasi ano to eh, regional government center. Dito mo makikita yung ano, yung mga pangrehiyon na opisina. Oh, yan yung city hall namin. I mean ano, parte pa rin naman city hall tong iba, yung mga nadaanan natin. Ito na yung pinaka-mayor's office. Yan. Napaka-iconic ng ano yan, no? Ng gusali na yan, establishment na yan. Kasi training ground lang naman yan, no? Ng mga magagaling at magigiting na presidente ng Pilipinas, di ba? Training ground yan ng ano, ng greatest presidents, di ba? Plural yun ha, greatest presidents. So with is talaga yan, kasi hindi lang si Mayor Duterte ang Mayor Rodrigo Roa Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas na nanggagaling dyan sa gusali na yan, kundi papangalawa ay si ano, si Vice President Sara Duterte. So si Rodrigo Duterte is naging mayor siya for 21 years. Diyan siya nag-oopisina for 21 years. Diyan siya nag-iinsayo, nagsanay para maging magaling, pinaka-GOAT, greatest of all time president in the Philippines. So greatest of all times na presidente ng Pilipinas si Digong, papangalawa naman si Sara Duterte. Oo, magiging second greatest of all time president din yan. Oh, malapit na 2028, no? So dito siya nag-oopisina din ng 10 years. 10 years ba? O tama, basta parang 10 years or 9 years as mayor si Vice Mayor Sara Duterte, or 6 years. Ay, let me know in the comment box ha. Kaya nang bahala dyan. Ano lang, paki-correct nila ako. Okay, so itong ating nilalakaran na kalye, ano to ha, Magallanes Avenue, previously known, yes, previously known as Magallanes Avenue, ngayon ay Pichon ang kanyang tawag sa kalye. Binago na siya no, from Pichon. Davao City Mayor's Office, training ground. Kung gusto yung magkaroon ng ano, kung gusto yung kung ikay nanonood dito tapos gusto mong maging ano, magaling na presidente ng Pilipinas, parang takbo ka mo ng mayor sa Davao City, manalo ka muna, tapos mag-aral ka, no? Uupo ka dito at least 9 years, 10 years. Kasi napaka-challenging i-manage ang Davao City ha, napakalaki, napakadaming tao, napakalawak ng reach, I mean ng ano, ng area, ng coverage. So kung ano ka dito, aanga-anga kang mayor, wala, hindi mo kakayanin. Action district pa lang, ano na, no? Napaka-challenging na. Dami ng tao. So what more kapag isama mo na yung buong 11 administrative districts. So 11 administrative districts meron ang Davao City. So kunyari meron kayong ano, gagawing mga transaction, kukuha kayo ng mga papeles, sidula, o ano pa mang mga kukunin ninyo, hindi nyo na kailangan pumunta ng Davao City City Hall para kukuha nun, kasi sa inyong mga distrito, mga district halls pa lang meron na kayong availability, makakuha na kayo doon, no? Ang inyong mga kakailanganin, mga permits, tama ba? Oh, tama, pwedeng mali. Anyway, so di ko man na-try kasi kumuha ng mga permits eh. So ano pa ba? 11 districts. For example, Iloilo, no? Iloilo meron silang ano, ilan bang distrito ang Iloilo? 7 or 6, no? Administrative districts. Oh, grabe din ang Iloilo, no? Napakaliit na syudad lang nila in terms of land area, pero consist of 11 districts. Oh. So Davao City, napaka ano niyan, kumbaga given, no? Hindi na nakakapagtaka na nagkakaroon kami ng ano, 11 administrative districts, kasi nga napakalawak. Napakalawak, napakalaki ng area namin, kaya 'yun, 11 administrative districts.
So sa congressional districts naman, we have 3 congressional districts dito sa area. District 1, 2, and 3. So yung District 1, dyan maglalaban-laban si Nograles and Paulo Duterte ka-representative. Oh, yun na. Ito na yung ano namin dito, pinaka-heart of the city. Ito yung pinaka-puso, no, ng syudad kung saan matatagpuan ang leader ng aming syudad. So Sebastian Baste Duterte. Diba? Hindi yan ano ha. Yes, ano siya, century old na siya. 98 years old na yan. So magwa 100 years na siya ngayon, ano, 2026. Ilang beses man tong ano, parang nasira to nung ano eh, nung World War II, tapos renovate, inayos ulit balik sa kanyang disenyo. So yan na yung disenyo na yan, yan yung old design since 1926. Tapos doon itong area na to ha, ito yung ginawang parkingan, City Engineering Office yan nung araw. Ano na nga siya, bulok na. Kaya yun, binago na, di ba? Meron silang ano, bago at mas astig na design na establishment buildings nila. So ngayon punta tayo dito sa Sangguniang Panglungsod, which is located naman yung Vice Mayor of Davao City, Melchor Kitain, at kanyang mga konsehalis. Ito pala yung park namin dito. Siyempre mag-i-expect kayo no, na Davao City napakayaman, super rich city, alongside with Quezon City, Taguig, Makati, Cebu City, alongside with Mandaluyong, mga ganun, mga Pasig City. Pero bakit ganito lang yung hitsura ng ano namin dito? Park. Wala lang, simple lang talaga. It represent being humble and simple. Hindi naman talaga required na isa kang mega city, kailangan mo talagang ano, pabunggahin ang iyong ano, lugar. Dito sa Davao, kunyari mag-held ng ano, mga PBA, di ba? Yung mga malalaking event. Oh, meron naman tayong RMC Gym, meron naman tayong University of Southeastern Philippines na kayang mag-accommodate up to 5,000 seats capacity. Kung gusto nyo naman medyo mas malaki pa, meron naman tayong Panabo City, meron silang stadium. Davao pa rin yun, at tsaka sa Digo City. So ito yung humbled stage. Ganyan lang ang itsura ng ano, stage na yan, pero napaka-iconic niyan, napaka-historical. Kasi dyan lang naman din talaga laging nagtatalumpati ang mga magagaling na mayor ng Davao, which is mga Dutertes. Di ba? Yan lang yan. San Pedro Square. Ito namang San Pedro Square ang ano, tawagan natin San Pedro Square kasi pa kwadrado, no? So nung inauguration speech or inaugural speech ni Vice President Sara Duterte, so dito yung ginanap diyan, no? Diyan sa gitna. Bangunan Durian. Dito naman area, hindi ko alam kung ano tawag sa lugar na to, pero may mga nagtitinda. Siyempre para snack, no, sa mga nag-oopisina, mga nagagutom, merong tinatransact sa Sangguniang Panglungsod. Guide natin to ha, para sa mga ano, mga nagbabalak pumunta ng Davao City para tingnan yung ano, government center namin dito sa Davao Region. I mean Davao City. Cathedral, Metropolitan Cathedral, San Pedro Church. Diba? Ganun lang dito kasimple. Tapos syempre dito sa Davao City talagang feel safe ka talaga dito kasi nga grabe yung visibility, grabe yung presensya ng mga kapulisan natin. Just around the corner lang sila, no? So kung meron kayong problema, kunyari meron kayong na-misplace, ibig ko sabihin mga jowa, no, nawala, mga batang maliliit, so lapit lang kayo kagad sa police. Ang bilis lang dito hanap, mag lost and found na mga anything, kasi nga andyan ang kapulisan, ready silang
assist, no, pag kinakailangan ang kailang tulong. Sangguniang panglungsod ng Davao. So yan yung opisina ng ating Vice Mayor Melchor Kitain and mga konsehalis, mga council. Okay, tapos na tayo dito mag-ikot, no. So sana ay na-guide ko kayo ng mga gagala dito sa Davao City na first time, na hindi familiar kung anong meron dito sa lugar. So yan lang, ito yung government center namin dito, heart of the city. Dito magsisimula yung counting ng kilometer, no, away from, o diba, ganun yun. For example, Panakan or ano, kilometer 13 or kilometer 12 Sasa, kilometer 9 Sasa. So is nagsisimula sa City Hall of Davao. So ito naman yung Osmeña Park. Basta ano Halima? Anong park ba? Anong pangalan ng park dito? Basta itong area na to dito sa ano ha, sa heart of the city. Meron kaming 5 parke. Quezon Park, Rizal Park, Osmeña Park, Bonifacio Park, tsaka ito. Itong parke na to, hindi to pangalan ng ano, ng hero. Yan ang may nakalagay dyan na Centennial. Okay. Centennial Park. Okay na? Okay, Centennial Park. Quezon Park, Rizal Park, Centennial Park, Osmeña Park, and Bonifacio Park. Yung Bonifacio Park, yung ikot doon, yung pinuntahan natin kanina, nadaanan natin. Harap ng City Engineering Office and harap ng City Health Office. Kaso nga lang dito, alas 5 is close or alas 6. So time check tayo. Alas 5:14 na ng hapon, pero may mga tao pa rin sa loob, so maaaring in-extend, no, hanggang alas 6. So nakapasok pa rin tayo dito. So mamaya tatanong natin doon sa mga gwardiya civil, no, kung hanggang anong oras dito open. Kasi basta dati alas 5 lang close ito dito eh, bawal na pumasok. So itong area na to dito, kahit tanghaling tapat, syempre kahit pa meron tayong tinatawag na no lunch break policy sa mga government offices natin, may mga talagang tayong mga kukuha ng mga requirements, papeles, no, may mga pinaproseso, may time talaga, no, na magugutom tayo. Syempre alas 12 na ng ano, tanghali, gutom na, o di ba, o aantukin ka na, so pwede ka ditong ano, hihiga sa mga benches. So dito talaga legit, panigurado talaga na makakalanghap ka ng presong sariwang hangin dito kasi daming punong kahoy. Fresh talaga, hindi yan artificial, you know? Hindi siya fake na mga kahoy lang, talagang kahoy talaga yan na literal na talagang nag-i-emit ng ano, ng carbon dioxide at i-divert niya into oxygen. Tapos meron ditong ano, children's park, children's fun park, diba? Kayo ba, yung lugar ba ninyo may mga children's fun park ba? Dito sa Davao, halos lahat ng park ay meron ding children's park. Exclusive lang sa mga bata, bawal dyan mag-i-slide ang mga, just for the kids only. Tapos ang children's park na yan, elevated talaga sila para hindi sila mabahaan, no? Tapos ang chinilas, no, iniiwanan lagi sa labas. So kung may guardian naman, ganun din, pwede pumasok ang guardian, meron namang mga benches. Tapos yan, ganun din, no, iiwanan yung chinilas or sapatos sa labas para malinis yung loob. Ganda lang, di ba? So let me know in the comment box na sa mga nanonood dyan na taga Luzon, Visayas and some part of Mindanao, kung lugar ba ninyo is mayroon bang children's fun park na exclusive pang bata lang talaga, na bawal ipasok ang chinilas. So kung meron, edi magaling, no? Congratulations, kasi yung inyong mayor mayroong malasakit talaga sa mga kabataan, sa mga paslit. Okay na tayo dito, no? Labas na tayo. Tanongin na natin kung anong oras sila dito open. May slide. So itong children's fun park, ano lang sila, no, alas 5 na talaga to dito kasi wala na mga batang naglalaro, sinarado na siya. Okay, so 5:30, alas 5:30 sila dito. Tapos sa umaga naman, alas 5:30 close na ang Quezon Park. Tapos kung ano na, Osmeña, sorry, kapag ka umaga naman, opening naman nila ay alas
alas 7 ng umaga. So okay na tayo dito. Thank you for watching. Bye bye.